Ano? Muna ka na. Ano ba itong naisipan natin gawin to? Muna ka. Yan yung cave. Ito yung... Mga bulbol! Nakulayan na nga itong plinano namin last year pa. Finally, nakulayan din. Kita nyo naman sa mga mata kung gaano ka-excited itong mga kasama kong mga bulbol na ito. Imbes kasarapan sana ng tulog na ito, ngayon nandito kami at kami mamumundok. Andito nga pala kami sa May Tanay, Rizal, na kung saan aakyatin namin ang bundok, Mount Daraitan. Itan! Ina mo, Dex! Ginis, paso nyo to ha. Simunok. Ano nangyari mo sa warap na? Almost 4 hours nga yung nilakbay namin para makaabot kami dito sa May Tanay, Rizal. At grabe, akalain mo yun, umaambon at umuulan, friend. Feeling ko may bagyo. Ewan ko kung tama ba itong naging desisyon namin kasi in fairness, mga bulbol, ang lamig. Madilim pa nga at eto nagumpisa na kaming umakyat at grabe kailangan may flashlight ka dito kasi kung wala kang flashlight wala kang makikita, boy. Feeling ko madudulas ka ng mga wala sa oras. At eto na nga nagumpisa na yung kalbaryo namin kasi grabe yung putik. Akalain mo yun na taong umulan. Ang ngiti-ngiti pa lang kami sa umpisa nito kasi nandito pa lang kami sa may ingron ng Mount Daraitan. Pero maya-maya, makikita nyo kung ano nang itsura namin after ng mga ilang segundo siguro, mga ilang minuto. Basta nandito pa lang kami sa ingron ng mga Daraitan. Medyo lumiliwanag na nga mga bulbol at grabe, yung patak ng ulan, galit na galit, gustong manakit. Ewan ko ba na taon talagang umaambon ngayon. Ewan ko ba kung ambon ba to o ulan. Basta, ang pitak ng daan na taon talaga. Ewan ko ba, pero wala tayong magagawa. Enjoy na lang natin. Nandito na tayo di ba? Sa mga oras nga ito, mga bulbol, napapaisip na ako kung totoo ba yung mga napapanood ko sa TikTok na tuwang-tuwa sila sa pag-akyat sa bundok. Nakala mo napakadali. Pero kung nandito ka na, mapapaisip ka na lang kung totoo ba yun o isang malaking scam. Putang galang yan. Bakit ganon? Hindi ito yung na-expect ko. Pangiti-ngiti lang kami sa umpisa pero deep inside gusto na lang namin umuwi at makilata at magkape kasi hindi to ina-expect namin. Grabe na taon talaga umaambon mga bulbol, ang dulas ng daan. Pero deep inside masaya kasi may challenge. May challenge kasi ingat ka kasi baka madulas ka at may challenge kasi napakalamig. Ito yung part na na-reach na namin yung stop point. 1 kilometer na yata to na kung saan pwede kaming magpahinga saglit kasi grabe, akalain mo yun, 1 kilometro na yung nilalakbay naming paakyat. As in, paakyat mga bulbol. Paakyat na madulas. Pangiti-ngiti lang tong mga bulbul na to sa camera pero may mga nadulas na dito. Kung i-rate ko nga ito kumpara sa ibang bundok na naakyat ko, ito na yata yung pinakamahirap at nakaka-challenge mga bulbol kasi paano ba naman na taon talagang umaambon at umuulan, grabe at ang lamig pa. Sa mga oras nga ito mga bulbol, mukha na kaming mga basaw sisiw at maya-maya pa para na kaming hinukay na kamote. Joiners nga pala kami ditong 5 na kung saan napagplanuhan naming mga bulbol na umakyat din ng bundok, hindi puro trabaho kasi gusto rin naming ma-relax at kumawala sa hi, thank you for calling, this is blah blah blah. Magkakaiba na nga kami ng team ngayon pero eto kami ngayon despite na magkakaiba na kami ng team napagplanuhan pa rin naming umakyat ng bundok kasi di ba ganon kapag kaibigan mo ayain mo. Tapos pag nadulas, tawanan mo mga bulbol. Ganun dapat. O siya, balik nga tayo dito sa pag-akyat mga bulbol. At grabe, ang daming realization ang pumasok dito sa brain cell ko. Unang realization nga, madaling mag-umpisa. Pero ang tanong, tatapusin mo ba mga bulbol? Sa mga sandaling ito nga, mga mukha na kami hinukay ng mga kamote. At grabe naman, sino ba namang hindi magmumukhang kamote dito? Napakaputik. Yung mga nakikita nga nating mga magagandang larawan sa social media, hindi nyo alam kung gaano kahirap bago namin makuha o bago namin may post at may public yung mga larawang yun. Grabing sakripisyo mga bulbol.
Tapos sasabihin ng tour guide namin, malapit na, pusang gala, malapit na akong mamatay, mga bulbol. Ito nga yung time na nakakaramdam na ng pamamanhid yung pako, mga bulbol. Kasi naman napakalamig ng klima at sabahan mo pa ng basa na yung pamo at nakababad sa putik. Kaya ayun, mararamdaman mo talaga yung pamamanhid, pero kailangan mo magpatuloy kasi nasa ingrown ka pa lang ng Mount Daraitan, malayo ka pa sa katotohanan. Kumbaga, ginusto mo to, panindigan mo. Kung na-miss mo nga yung feeling ng madulas, pwes, umakyat ka ng Mount Daraitan kasi for sure, madudulas ka. Kasi naman, parang hindi ka madudulas. Umambon. At napakatirik pa ng mga daan at grabe nakakatakot yung mga bato dito kasi napakatutulis. Kaya dobling ingat ang kailangan, mga bulbol. Bale, sa mga time na nga ito, kung pwede lang magback out na ako. Charot. Pero sa mga panahon na ito, mga bulbol, not kidding inside, nakakaramdam na talaga ako ng pagod, nakakaramdam na ako ng pananakit ng paa, nakakaramdam ako ng panlalamig niya. O siya, gano'n man kahirap tong pag-akyat na ito, kailangan natin magpatuloy at makatungtong sa itaas. Kasi andun yung finish line, andun yung rewards, andun yung Mount Daraitan na kailangan mong i-flex sa social media. Sabi ng iba, sabi nila, kailangan daw i-post. Kasi wala kang may pagmamayabang na mga picture sa friends mo, sa Facebook. Kung hindi mo marireach yung pinakatuktok, mga bulbol. Kaya kailangan nating magpursige. Kailangan nating tapusin to kahit napakahirap, kahit napakatirik, at kahit napakadulas. Kailangan natin magpatuloy, mga bulbol. Kasi nga, mamamatay ka na lang lahat-lahat. Di ka pa nakaakyat ng bundok. Kaya imbis na iniisip ko ngayon na dapat nakahilata ako ngayon at nanonood at natutulog, enjoy na lang natin to. Nandito na tayo, mga bulbol. Anong gagawin natin kundi ito? Kailangan natin ma-reach talaga yung tuktok. At pag nasa tuktok ka naman, for sure worth it ang view. Sabi nila, di ba? Sa mga oras ngang ito, halos ang oras na kaming naglalakbay at dito may nadaanan kaming parang hagdanan na kailangan nating akyatin na puno at grabe, napakadulas din. At sa part na to, na-realize ko na parang parkour pa lang pinuntahan namin. Parang survival to the deepest, ganon, mga bulbol. Kasi bago ka makapunta dun sa dapat mong puntahan, kailangan mo munang daanan lahat to. Kailangan mo munang makipagsapalaran sa putikan na ito. Kaya daw to naging maputik na ganito kasi naman napakarami na ring umakyat at panaog dito. Paakyat pababa na kung saan saktong na taon pang umuulan. At dahil nga umuulan, syempre wala tayong choice kundi kailangan nating magpatuloy at kailangan nating daanan itong putikang ito. Mga bulbol, ganon. Sa mga oras ngang ito, medyo malayo-layo na talaga yung nalakbay namin at wala nang atrasan. Kailangan nating ma-reach yung pinaka-summit nitong bundok na ito kasi andun yung pinaka-rewards. Kaya kahit ilang beses tayong nadulas, gaya ni Simon George, na 7 ulit atang nadulas ang tropa kong yon, kailangan nating magpatuloy, kailangan nating umusad, kailangan nating magsakripisyo kasi ginusto natin to, mga bulbol. Sa time nga ito, medyo masakit na yung pako, medyo nakakaramdam na ako ng pamamanhid, saka parang ayaw nang humakbang ng pako kasi nasasaktan na, masyado na siyang masakit. Masyado na masakit yung lahat ng kanyang ginawa sa akin, mga bulbol. Hindi ko na kaya. Charot. Sa mga sandaling ito nga, na-reach na namin ang summit. To make it short, na-reach na natin yung pinakatuktok ng Mount Daraitan at grabe, napakahamog sa baba at nasamano pa ng malakas na buhos ng ulan. At higit sa lahat, napakaganda ng view sa ibaba. Puro hamog. Pero kahit ganun pa man, napaka worth it at napakasaya ng experience na ito. Ito yung tripong experience na iti-treasure mo talaga kasi grabe. Kasama mo yung mga kaibigan mo and at the same time, sama-sama kayong na-reach yung pinakatuktok talaga ng bundok. Ganun pala yung tuktok ng bundok. Tuktok ng bundok. Tuktok ng bundok. Post kami ng kanta. Pero ba yun yung kanta? Parang mali yata yung lyrics ko. Basta yun yun.
Back to me nga, eto na nga yung itsura ko sa mga sandaling ito. Para akong hinukay na kamote at parang isang batang iniwan ng nanay sa palengke. Parang nga akong kawawa dito, grabe. Pero ito yun naman yung gusto nyo na mukha akong timang dito talaga. Naglalaro sa putikan, grabe. Ito yung mga panahon na wala na akong pakialam. Ang gusto ko na lang, paano makababa dito, paano bumaba. Sa mga sandaling ito nga, malungkot na rin yung mga beshi ko. Para na rin silang mga batang iniwan ng nanay sa palengke. Pero kahit na mga basang siso kami sa mga sandaling ito, hindi pa rin mayaalis yung katotohanan na napaka worth it akyatin tong Mount Daraitan. Super worth it, lalo na kapag nandito ka na sa pinakatuktok, yung kita mo dun yung tanawin sa baba na kahit masyadong mafag, kahit na maulan, masasabi mo sa sarili mo na, yes, I did it. Yes, we did it. Isa na ako sa mga nakaakyat ng bundok na ito. Woo! Sa mga sandaling ito nga, nakababa na kami at makikita mo naman yung itsura ko dito. Hindi na lang umusga kung worth it ba. Kaya na lang umusga kung na-enjoy ko ba yung pag-akyat sa itaas. Kaya na lang umusga kung napagod ba ako or hindi sa itsura kong ito. Sa mga sandaling ito nga, nagpapahinga na kami kasi meron pa kaming kuwebang kailangan puntahan at ilog na kailangang bagtasin. Maliligo rin kasi kami sa ilog, kaya eto nung nakababa kami, nagpapahinga kami. At eto nga yung kaibigan kong si BJ, antok na at pagod na rin ang ating kaibigan. At eto nga, eto yung aming inakyat na Mount Daraitan. Grabe, akalain mo yun, naakyat namin yung bundok na yun. Nagumpisa na nga yung panibago naming journey. This time naman, pupunta namin yung isang kuweba. At maliligo rin kami dito sa ilog. Bali may ilog nga pala dito sa ating pupuntahan. Sa mga oras ngang ito, tumirik na si Haring Araw. Kaya naman medyo smooth na tong aming ginawang paglalakbay na ito. At eto, pababa kami ngayon sa isang hagdanang gawa sa kahoy. Ewan ko ba kung safe to, pero parang safe naman. Wala tayong choice, kailangan nating dumaan dito para ma-reach natin yung pinakakuweba. Sa mga sandaling ito nga, napapaisip ako kung matibay ba talaga tong hagdang kahoy na ito. Kasi grabe, ang dami nang dumaan dito at tuyo na yung kahoy. Ewan ko ba kung matibay pa ba ito. Pero no choice tayo kundi kailangan nating magpatuloy. Kailangan natin tong daanan kasi wala namang ibang daanan dito. Maliban na lang kung tayo si Darna. At lilipad tayo pababa. Darna, ganon. Na-reach na nga namin yung loob ng cave. At grabe, ang ganda kasi merong pabatis dito na kung saan pwede kang maligo. Bali, hindi ko na na-video yun kasi palobat na yung cellphone ko that time at nagsisave na ako ng energy ng phone. This time, eto na itsura ko nang umakyat na ako palabas ng kuweba. Kayo na lang humusga kung na-enjoy ko ba or hindi. Ano? Muna ka na. Ano ba itong naisipan natin gawin to? Muna ka. Yan yung cave. At the end of this journey, finally masasabi nating we did it and we are survivors finally. Nakaya nating lampasan lahat ng pagsubok at tamang babad lang tayo dito sa loob ng kuweba kasi may pabatis. At shoutout sa mga kaibigan nating bulbol na nakasama nating sa journey na ito.